Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story, ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ning. Itong ikikwento ko ay mahaba, so please bear with me, Kuya Totoy. And pagpasensyahan niyo na din po kung hindi ako ganon kagaling magkwento. It all started sa isang pagdududa. Pinagdudahan ng mom ko na ang best friend ko at ang father ko ay may relationship. But walang evidence na nakuha. So, desperately, yung mama ko nagpahanap ng manghuhula to prove na tama ang kutob niya. Then someone recommend Ate Rara, not a real name. Mas lalong nagtiwala si mama dahil same religion sila nito. And si Ate Rara is quite pretty at her age, millennial ang pormahan. Mas madaling lumapit ang loob ni mama dito. It was 2018 of October. I was a senior high school that time. So, pasado 6:00 na ako umuwi. First week of October, pansin ko na always nasa bahay si Ate Rara. Napaka-unusual dahil hindi naman si mama basta-basta nagpapatuloy sa bahay na hanggang 3rd floor. Lagi ko silang nadadapnan sa 3rd floor or 2nd floor ng bahay namin. Bumababa na lang sila pag alam nilang nakauwi na ako. Meron pang pagkakataon, ayaw ako pakyatin ni mama at papuntahin dun sa master's bedroom. Kaya lagi dun kami natutulog sa room ko. Napaka-unusual talaga kaya para akong mamamatay sa curiosity. Ano bang meron doon sa kabilang room at ayaw ako papasukin ni pasilipin at always pang nakalak ito? Hindi naman ito ganun before. So one time, nalimutan yata ni mama na isara ang room kaya nasilip ko ang loob nito. From color blue, nababalutan na ito ng pulang kurtina at malalaking pulang kandila na may salamin na parang bagwa at may saging na saba at tubig. So I asked my mom, bakit ganon? Sabi niya lang sa akin, basta magaling daw na manghuhula yon at tama nga daw ang kutob niya na may relationship ang best friend ko at si Papa. I'm still not convinced since hindi naman ako naniniwala sa hula-hula lang. Not until may evidence talaga. So back to the story. Mga 2nd week of October, mas lalong naging close si mama at si Ate Rara. At kinukuha na rin ni Ate Rara ang loob ko. Ang bait niya sa akin. One time, tinanong niya ako kung may gusto daw ba ako ipahula. Sabi ko lang ay, maganda po ba ang kapalaran ko? Then nagbalasa siya ng baraha na parang tarot cards. Then sabi niya, "Oo Neng, magandang kapalaran mo. May boyfriend ka na no?" Sabi pa niya. Doon ako natawa, sarcastically. Kasi wala naman akong boyfriend that time. Then may binigay siya sa akin na color red na square parang inilalagay sa bibi pag bagong panganak pa lang. Ayokong ilagay yon sa kung saan man sa damit ko pero
Kinalit ako ng nanay ko so ginawa ko na rin. Hindi naman ito naging sagabal sa akin. Mga 2 days after pa nun, nagising ako na nag-aaway ang parents ko. Sumisigaw si Papa na umiiyak through phone call at ganun din si Mama. Yung kotse pala namin ay pinahiram pala ni Mama. And one day na, hindi bumabalik sa amin. Pinahiram niya kay Ate Rara na napaka-unusual talaga dahil hindi nagpapahiram si Mama ng sasakyan. Tapos si Mama, balisang-balisa na rin kakakontak kay Ate Rara kung nasaan na sila at nasaan na ang sasakyan. After mag-usap nila Mama at Papa, doon ko tinanong si Mama kung bakit niya pinahiram ng sasakyan si Ate Rara. Sabi ni Mama, magsusunog daw sila ni Ate Rara ng 10 baka at kukunin ng abo pang alay. Doon ako kinilabutan, Kuya Totoy. Tapos, mga bandang 2 AM, dumating na din sa wakas yung sasakyan at si Ate Rara. Doon sana balak matulog sa bahay dahil anong oras na nga pero walang matutulugan kaya umuwi na rin pagkatapos. Kinaumagahan, aalis sana ako para mag-take ng scholarship examination ko. Kaya lang si Mama, sobrang balisa pa rin. First time ko makita yung mukha ni Mama na walang kaemosyon-emosyon. Hindi rin makausap, hindi rin nakakapagsalita. Doon ako nagsimulang umiyak kasi hindi talaga si Mama makausap kahit anong alok ko ng almusal o tanong ko kung masama ba ang pakiramdam o kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi talaga siya nagsasalita. Hindi rin ito mabakasan ng emosyon. Doon ko tinawagan ang mga tita ko. Ilang oras pang ganun si Mama na kahit mga tita ko, hindi siya makausap ng maayos. Kahit sampalin ko nga si Mama noon ay walang galit, walang iyak at kahit anong emosyon, wala. Blanko ang kanyang emosyon. Not until pagsapit ng bandang 6 o'clock PM, doon medyo nakakausap na namin siya at doon nagsimulang bumuhos ang iyak ni Mama. Yung sobrang sakit niyang nararamdaman doon sa pagdududa niya kay Papa. And the worst part is, umamin na sa amin si Mama kung ano talagang totoong nangyayari. May ritual palang ginagawa sila Mama doon sa kwarto namin. Mga dasal at kung ano-ano pa. Inamin niya rin ng ibang titulo ng lupa namin ay isinangla niya para ibigay ang pera kay Ate Rara. Lahat ng alahas na limas. Walang natira kahit isa. Doon na-depress lalo ang Mama ko. Inamin niya rin that time na nagdadasal sila ng Latin. Inuha rin pati ang panty ng nanay ko sa hindi malamang dahilan. That time, parang may nakikita si Mama ng mga letra-letra sa sahig. Tinanong ko siya kung ano ang nakikita niya. At tandang-tanda ko pa yung word na nakita niya nung binanggit niya. Ara Asadang. Paikot-ikot daw yung words na yan sa sahig at sa paligid. Siya lang ang nakakakita. Then pagsapit ng gabi, time for our rest na. Inabihan namin ng tita ko ang nanay ko sa pagtulog. Doon kami sa isang kwarto. Then mga bandang 11 PM, gustong bumaba ni Mama. Parang tinatawag daw siya ni Rara, parang binubulungan na ibigay pa yung natitirang pera. Since may 500k pa si Mama na pera na inutangan para ibigay sana kay Ate Rara. Kaya lang, nagdadalawang isip na daw si Mama kasi parang hindi na tama na higit 3 milyon at alahas na ang ibinibigay niya kay Ate Rara. Para bang may nakikita at naririnig si Mama na hindi namin alam. Then, kinaumagahan yung mga tita ko tumawag ng albularyo sa probinsya namin. Dahil si Mama ay tulala na naman at walang mabakas na emosyon sa kanyang mukha. Kailangan daw itawid si Mama ng dagat para mawala yung palipad hangin.
sunugin lahat ng ginamit sa ritual. So that day, umalis din kami. Waiting na lang kami sa pinabook namin na van na door to door. Pero the worst is coming. Pumunta ang kapitbahay namin para kamustahin si mama bandang 3:00 ng hapon. At may nagsabi sa amin na pag sinunog daw ang lahat ng ginamit sa ritual ng 6:00 o bago mag 6:00 ng hapon, malakas daw ang ritual noon at lalo at Biyernes. Hindi naman kami naniwala not until si mama nung bandang 5:00 na pine-prepare na ng mga tito ko yung mga susunugin. Si mama gusto pumasok sa kabilang kwarto. Kukunin niya daw yung baril. Doon na kami kinalabutan. Parang sinasapian na si mama. Nagapos na ng isang tito ko si mama pero nananakit na siya. Pupunta daw siya sa kabilang kwarto, kukunin niya daw yung baril. Paulit-ulit niyang sinasabi yun. Papatayin daw niya kaming lahat na nandoon. Tiningnan ko ang oras. 5:45 PM na. Kasalukuyang sinusunog na yung mga ginamit sa ritual. Tunay nga yung sinabi ng kapitbahay namin. Palakas ng palakas si mama hanggang 6:00 ng gabi. 3 tito ko na ang nakahawak nun kay mama, kaya lang nasisipa pa niya. Sinasampal ko si mama pero wala lang sa kanya. Nakakahiya na rin sa kapitbahay namin noon. Pumasok na sila sa bahay at pinagtitinginan ang nangyayari sa sitwasyon namin. Kaya yung isa, nag-suggest, wisikan daw ng holy water. Since hindi nga kami Catholic, we don't believe in that thing. Yung kapitbahay namin yung gumawa since sa kanila din yung holy water. At doon nga kumalma si mama. Hindi namin alam kung dahil ba sa holy water or dahil din sa lagpas na ng 6:00. After that, nahimasmasa na si mama. Pero wala pa rin siyang emosyon na mababakas sa kanyang mukha. Blankong-blanko pa rin ang kanyang mukha. Waiting na lang kami sa van. Nung nandyan na yung van, mga bandang 8:00 PM, sumakay na kami. Pinauna namin si mama. Pinabaon din sa amin yung holy water. And nung aalis na kami, kinarga yung gamit namin sa van. Si mama, parang sinasapian ulit. Naniniga sa mga kamay niya at nanilisik na naman yung mga mata. Kako, wag naman sana susumpungin sa van kasi puno na ng tao. Kaagad pinalabas ng tita ko sa akin yung holy water at pinahiran sa ulo. Umukay ulit si mama, pero wala pa rin itong emosyon. Nung nakarating na kami sa Roro na barko, mga bandang 30 minutes, doon bumalik lahat ng emosyon ni mama. Nagutom at ninamig siya sa hangin. Pero wala siyang maalala sa nangyari nung panahon na yun. Gusto ko lang po sanang tanungin Kuya Totoy kung meron po bang mga listeners ninyo ang nakaranas ng same situation. It's quite budol and at the same time ritual ang ginamit pero hindi ko pa rin maintindihan. Mga repakol, nag-e-enjoy ba kayo sa tampok nating kwento ngayong araw? Kung nag-e-enjoy kayo ay mas mag-e-enjoy kayo dito sa sasabihin ko. Dahil kung naghahanap ka ng digital bank na sulit talaga, ay eto na yon. I-download mo na ang Maribank dahil bukod sa madali lang itong gamitin, ang dami pang benefits na makukuha mo. Una, free bank transfers. Wala kang iintindihin na extra charges kada send mo ng pera. Pangalawa, may daily interest ang savings mo. Ibig sabihin, habang nakatambay lang ang pera mo sa bangko, ay kumikita ito araw-araw. Ngayon, eto pa ang bonus. Dahil love na love ko kayo mga repakol. Kapag nag-sign up ka using my referral code na RA724752, ulitin ko, RA724752, pag na-complete mo yung requirements ay makakakuha ka agad ng free 150 pesos sa iyong Maribank app. At kung gusto mong mas mapabilis ay pwede mo rin i-click ang link sa description section ng episode na ito at nandito rin sa screen ninyo kung nanonood kayo ng video ang referral code ko. So isipin mo yan, may digital bank ka na, kumikita pa yung pera mo daily, may
free bank transfers ka pa, tapos may instant 150 pesos ka pa. Ano bang hinihintay nyo mga Repacol? Download Maribank app today. Nakwento pa nga noon ni Mama na may mga manika na nakalagay sa lagayan na kulay itim eh. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Ning. At ito ang kwentong Kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga Repacol. Paalam!